Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1541. Pagkaalis ni na Huang Feng at Bai Xiaoro sa eksena, pinuntahan nila si Monkey at Chi Hai. Ang kanilang sitwasyon ay hindi malubha, at ang kanilang mga sugat ay hindi nakamamatay. Noong panahong iyon, nagmamadaling umalis ang mga taganihan kaya hindi na nila itinuloy ang pagkubkob sa kanila. Bilang karagdagan, tumulong si Huang Feng na ihinto ang pagdurugo sa oras. Ngayon, pareho na silang nagsimulang gumaling. Nang marinig na nahuli ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang mga taong iyon, tuwang-tuwa sina Monkey at Chi Hai. Ang misyon sa pagkakataong ito ay maaaring ituring na kumpleto. Ang dalawa sa kanila ay maaari na ngayong magpahinga at magpagaling sa kapayapaan. Siyempre, lalo rin itong hinangaan sina Monkey at Chi Hai ang husay ni Huang Feng. Bagaman hindi nila nakita ng kanilang mga mata ang buong proseso, nakipag-away na sila sa mga taganihan noon. Alam nila kung gaano sila kalakas. Sa pagkakataong ito, naloko na rin sila ng kabilang partido, na nagpakita na talagang makapangyarihan ang kakayahan sa pagtatago ng kabilang partido. Gayunpaman, nahuli pa rin ni Huang Feng silang lahat. Si Huang Feng ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Matapos ayusin ni Huang Feng at Bai Xiaoro sina Monkey at Chi Hai, umalis sila. Para sa kanila, mahigit kalahating natapos ang misyon. Susunod, kinailangan nilang hintayin ang resulta ng interogasyon mula kay Direktor Wang. Gusto nilang malaman kung bakit ginawa ng mga taong iyon ang mga bagay na iyon sa lupain. Gayunpaman, ang interogasyon ay hindi masyadong optimistiko. Napakatigas ng ulo ng mga taong iyon. Gaano man sila tanungin ni Direk Wang at ng iba pa, walang resulta. Ang ikinadismaya ni Huang Feng at Bai Xiaoro ay noong gabi, nakatanggap sila ng tawag mula kay Director Wang. Ang mga taong iyon ay talagang nagpakamatay. Nagpakamatay silang lahat. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Huang Feng. Well, we have been very careful to separate them and have people guard them at all times. Hindi ko akalain na halos magkasabay pala silang magpapakamatay. Sabi ni Direk Wang. Medyo na-depressed din siya. Sa una, ito ay isang kredito na maaaring makuha. Hanggat tinanong niya ang dahilan kung bakit nila ito ginawa, ito ay isang kredito para sa kanya. Sa makatuwid, binigyan niya ng malaking kahalagahan ang bagay na ito. Sa huli, sinamantala pa rin ng mga taong iyon ang butas. Wala ka bang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila? Kumunat ang noo ni Huang Feng at nagtanong. Sa totoo lang, medyo disappointed pa rin siya kay Director Wang. Kung alam niya ito, hindi niya ibibigay ang mga taong iyon kay Director Wang. Siya at si Bai Xiaoro ay maaaring magtanong sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ay naisip niya ito. Dahil ang mga taong iyon ay gustong magpakamatay, at halatang pinaghandaan nila ito noon pa man, kahit na siya at si Bai Xiaoro ay tanungin sila, ito ay tinatansya na walang gaanong resulta. Siguradong magpapakamatay ang mga iyon. Sa pag-iisip nito, medyo gumanda ang mood ni Huang Feng, at matatanggap niya ito. Sabi lang ng mga iyon na ang aksyon nila this time ay paghihiganti, at wala na silang sinabing iba. Kung ano ang paghihiganti, hindi ko pa sila na-interrogate. Sabi ni Chief Wang. Labis din siyang nadismaya sa bagay na ito. Gayunpaman, ang higit na nagpapasalamat sa kanya ay hindi itinanggi ng mga taong iyon ang kanilang ginawa. Bukod dito, nagbanta sila na gumaganti sila at nagde-demonstrate. Sa ganitong paraan, kahit na hindi sila nakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na kumpiyansa, ang kaso ay nalutas pa rin. Walang duda na sila ang may kasalanan. Paghihiganti. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng paghihiganti. Gayunpaman, malinaw naman, wala nang mas kapaki-pakinabang na impormasyon si Direk Wang, kaya hindi na siya makapagbigay ng karagdagang tulong kay Huang Feng. Matapos ibaba ang tawag kay Director Wang, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang tungkol sa sitwasyon. Kababalik lang ni Bai Xiaoro sa China, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa makatuwid, hindi niya ito maisip. Tatawagan ko si Chief Rong. Ayos lang, may alam siya, sabi ni Bai Xiaoro. Okay, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, tinawagan ni Bai Xiaoro si Bureau Chief Rong at iniulat ang kaso sa kanya.
Siyempre, tinanong din siya nito tungkol sa kanyang mga pagdududa. Nakapagtataka, talagang may alam si Bureau Chief Rong tungkol dito. Matapos sisihin ni Bai Xiaoro ang tawag sa telepono ni Director Rong, sinabi niya kay Huang Feng, sa tingin ko ay alam ko na siguro kung ano ang nangyayari. Anong nangyari? Sabi ni Huang Feng. Parang ganito, sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng ang balitang nakuha niya mula kay Director Rong. Lumalabas na noong nakalipas na panahon, nang si Bai Xiaoro at ang iba pa ay nagsasagawa ng isang misyon sa Africa, ang ibang mga koponan ng National Security Agency sa China ay nagkaroon ng salungatan sa mga taga-Nihan. May isang reaksyonaryong organisasyon na may anino ng mga taga-Nihan sa likod nito. Inalis ng National Security Agency ang organisasyon. Kasabay nito, nagkaroon din sila ng alitan sa ilang taong Nihan at napatay ang ilang mga Nihan. Tinatayang nagalit ang mga taga-Nihan, kaya gumanti sila sa pagkakataong ito. Bukod dito, pinili din nilang gumamit ng mga ninja na maaaring hindi nakikita. Dahil mayroon silang kakayahang maging invisible, maaari silang magdala ng ilang mga armas sa China. Kung hindi, mahihirapan ang ibang tao na makapasok sa China. Kung bakit nila pinili ang Jiangzhou sa Qing Province, ito ay ganap na random. Walang layunin. Sa wakas ay naunawaan na ni Huang Feng kung bakit nagpunta rito ang mga taong iyon at kung bakit nagkaroon ng insidente sa theme park. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay talagang malupit. Ang kanilang paraan ng paghihiganti ay napakabangis. Ano ang ibig sabihin ng mga nakatataas? Nagtanong si Huang Feng, hindi sila magiging walang malasakit sa bagay na ito, tama ba? Ang bagay na ito ay medyo malaki. Sa pagsabog ng amusement park, maraming tao ang namatay at nasugatan. Hindi naniniwala si Huang Feng na pipiliin ng mga nakatataas na kalimutan ang bagay na ito. Siyempre hindi. Sinabi ni Bai Xiaoro, wala kaming ginawang mali noong nakaraan. Sinuportahan ng mga taong iyon ang reaksyonaryong organisasyon at dapat ay pinatay na. Sa pagkakataong ito, ginawa nila ang bagay na ito sa amusement park. Naghahanda ang mga nakatataas na lumaban laban sa organisasyong Nihan Ninja. Nako, mas katulad niyan. Tumango si Huang Feng at sinabi, banibuli sila. Kung hindi sila lumaban, medyo hindi makatwiran. May misyon ba tayo? Hindi sa ngayon. Sinabi ni Bai Xiaoro, si Direk Rong ay nag-ayos para sa iba pang mga koponan. Ngayon ay may isang koponan na nagsasagawa ng isang misyon malapit sa Nihan. Hayaan mo na sila. Para sa aming koponan, kami ay pansamantalang nakalive. Kung tutusin, karamihan sa mga tao sa koponan ay nagsasagawa ng mga misyon sa Africa sa mahabang panahon. Imposibleng hindi sila bigyan ng pahinga. Tumango si Huang Feng. Ayos lang basta may pumunta. Hindi niya kailangang pumunta. Gusto lang niyang bayaran ng mga lalaking iyon. Pagkatapos nilang makapag-leave, maaari na nilang ayusin ang iba pang mga bagay. Gaano katagal? Tanong ni Huang Feng. 1 buwan. Alam ni Bai Xiaoro ang ibig sabihin ni Huang Feng. Sapat na oras lang para pumunta tayo sa ibang mga espasyo. Kabanata 1542. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa 1 buwang pahinga sa kanilang grupo. Dahil dito, nagkaroon siya ng sapat na oras upang pumunta sa ibang mga espasyo. Ito ang pinlano nila noon. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Huang Feng. Pagkatapos niyang pumunta sa ibang mga espasyo, mahihiwalay siya sa totoong mundo. Sa madaling salita, hindi niya malalaman kung ano ang nangyari sa totoong mundo sa kabilang space-time, at hindi siya makontak ng mga tagalabas. Sana walang major na mangyari this 1 month. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Sa katunayan, si Huang Feng ay higit na nag-aalala tungkol sa paggawa ng kotse. Ang unang kotse ay nasa labas na ng linya ng produksyon, ngunit hindi ito inihayag ni Huang Feng sa publiko. Noong nag-aayos siya ng mga bagay-bagay noon, inayos din niya ang paggawaan ng pagmamanupaktura ng sasakyan upang gawin ang lahat ng makakaya upang makagawa. Kung tungkol sa mga benta, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Maaari silang mag-advertise muna. Bilang karagdagan, binalak din ni Huang Feng na magbukas ng mga tindahan ng 4S sa ilang lungsod, at magtatagal ang mga ito. Naisip ni Huang Feng na sa oras na bumalik siya, ang lahat ng mga bagay na ito ay naayos na. Nang bumalik siya sa kanyang tirahan sa gabi, tinawagan ni Huang Feng ang lahat. Alam ng lahat na may 1 buwang pahinga sina Huang Feng at Bai Xiaoro.
Sa kasong ito, alam ng lahat na maaari silang pumunta sa ibang space-time ngayon. Pwede ba talaga tayong pumunta sa ibang space? Napaka-magical sa pakiramdam, sabi ni Tanying. Oo, pakiramdam ko ay hindi totoo. Sinabi rin ni Exi Mengjiao. Bagamat alam ng lahat na maaaring maglakbay si Huang Feng sa space-time, hindi pa nila ito naranasan sa kanilang sarili, kaya mabilis nilang tinanggap ito. Gayunpaman, ngayong turn na nila, naramdaman ng lahat na medyo hindi kapanipaniwala. Ang ganitong uri ng space-time na paglalakbay ay makikita lamang sa TV at sa mga pelikula. Hindi nila akalain na mararanasan nila ito ng personal. Sa mga babae, ang ekspresyon ni Lu Zuan ang pinakanormal dahil naranasan na niya ang teleportation noon. Bagamat naramdaman niya pa rin na ito ay mahiwaga, mas katanggap-tanggap ito pagkatapos ng lahat. Sister Zuan, ano ang pakiramdam ng na-teleport? Curious din at kinakabahang tanong ni Zhu Zaiyo. Sa mga taong ito, tanging sina Huang Feng at Lu Zuan lamang ang may karanasan sa lugar na ito. Wala naman. Umiling si Lu Zuan at sinabing, naramdaman ko na lang na may napakalaking puwersa ng pagsipsip na humigop sa iyo palayo. Pagkatapos, napakabilis, inilipat ka mula sa isang espasyo patungo sa isa pa. Walang gaanong oras para maranasan ito. Sige, huwag kang kabahan. Magiging maayos din ang lahat. Kapag naranasan mo na, malalaman mo na ang pakiramdam. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang kaba nila. Gayunpaman, hindi ito kakaiba. Kung tutuusin, hindi naman sila nagulat. Hindi rin ba siya kinabahan noong unang beses siyang na-teleport? Nga pala, saang space tayo pupunta this time? Tanong ni Tang Mazo. Sinabi na sa kanila ni Huang Feng ang tungkol sa lahat ng mga puwang na napuntahan niya, kaya alam ng lahat kung aling mga puwang ang maaari nilang puntahan. Dapat ba tayong pumunta sa space ni Sister Wu Xuang o sa space ni Sister Qing Lu? Tanong ni Exi Mengjiao. Ang lahat ay walang ideya, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang unang puwang na kanilang pupuntahan ay tiyak na isa sa dalawang puwang na ito. Kung tungkol sa iba pang mga puwang, walang nagmamadaling pumunta sa kanila pansamantala. Ang pinakamahalaga ay ilabas muna silang dalawa. Punta muna tayo sa space ni Wu Xuang. Nang makita ko si Wu Xuang nitong 2 araw, nabalitaan ko na may mga taong hindi masyadong masunurin. Sinabi ni Huang Feng, maaari tayong pumunta at tingnan. Bagamat hindi pa nakakapunta si Huang Feng sa space ni Ning Wu Xuang, at hindi pa nagkakatoto si Ning Wu Xuang, nakikita na ni Huang Feng si Ning Wu Xuang sa villa sa ibang space. At maaari ding malaman ni Huang Feng ang tungkol sa mga bagay sa kabilang espasyo sa pamamagitan ni Ning Wu Xuang. Dati, nang pumunta si Huang Feng sa espasyo ni Ning Wu Xuang, bagamat ibinagsak niya ang pamumuno ng Imperial Court, ang oras na iyon ay masyadong nagmamadali. 1 buwan lang ang oras niya, kaya maraming bagay na hindi pa naaayos. Marami sa mga naunang rebelding hukbo ang hindi sumuko, at marami sa mga general ng orihinal na korte ng imperial ang namumuno sa hukbo sa labas. Bagamat ang ilan sa kanila ay napatahimik, mayroon pa ring ilan na nagmamasid, at ang ilan ay may iba pang ideya. Nagkataon lang na pumunta si Huang Feng at ayusin ang mga bagay na ito. Bukod dito, matagal nang nasa espasyong iyon si Ning Wu Xuang, kaya gusto ni Huang Feng na ilabas siya sa lalong madaling panahon. Okay, pagkatapos ay pumunta muna tayo sa espasyo ni Sister Wu Xuang. Sabi ni Su Yamo. Pagkatapos kumain ng lahat, nagtipon sila sa kwarto ni Huang Feng. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-teleport si Huang Feng. Pagkatapos, nakita ng lahat ang isang malaking puyo ng tubig na lumitaw, at pagkatapos ay isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang ginawa mula sa puyo ng tubig na iyon. Noong nag-teleport si Huang Feng dati, nakita rin ng mga babae ang ganitong uri ng vortex, ngunit ang mga vortex na iyon ay hindi kasing laki ng isang ito. Sa oras na iyon, ang mga vortex na iyon ay nagkaroon lamang ng epekto kay Huang Feng. Tumabi man sila sa kanya, wala silang maramdamang lakas ng pagsipsip. Pero this time, halatang iba na. Ang lahat ng kababaihan ay nakaramdam ng malakas na puwersa ng pagsipsip at likas na gustong sumigaw. Gayunpaman, agad nilang naalala ang mga naunang tagubili ni Huang Feng at alam nilang napaka-normal ng sitwasyong ito. Kaya naman, lahat sila ay nakatikom ang kanilang mga bibig at nakamasid na nanunood. Hindi nagtagal, ang katawan ng lahat ay sinipsip sa puyo ng tubig.
Si Huang Feng ang unang pumasok sa vortex, at pagkatapos ay sunod-sunod na lumipad ang iba pang mga babae. Sa puyaw ng tubig, walang ilaw sa paligid, at ito ay madilim. Sa kabutihang palad, ang oras na ito ay hindi nagtagal. Hindi nagtagal, nanambalik ang paningin ng lahat. Paano na? Ayos lang ba kayo? Tumingin si Huang Feng sa mga babaeng lumitaw sa tabi niya at sinabi. Ayos naman kami. Wala na tayo sa Earth. Ang sariwan ng hangin dito. Nasaan ito? Ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango. Napakaganda nito. Panipi. Maraming babae ang naakit sa kapaligiran dito. Ang hangin dito ay talagang hindi maihahambing sa hangin sa Earth. Ang halatang pagkakaiba na ito ay nagparamdam kaagad sa mga tao. Tumingin din si Huang Feng sa paligid. Dahil random ang teleportation, hindi alam ni Huang Feng kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, ang pinakakagyat na bagay ay upang malutas muna ang problema ng mga damit. Nakasuot na sila ngayon ng mga damit sa Earth. Halatang hindi maganda dito. Ito ay masyadong kapansin-pansin. At saka, titingnan sila na parang unggoy. Dati, niresolba muna ni Huang Feng ang problema sa damit tuwing pumupunta siya rito. Maghintay muna kayong lahat dito. Kukuha ako ng damit, sabi ni Huang Feng sa mga babae. Okay, sumagot naman ang mga babae. Pagkatapos noon, pumunta si Huang Feng sa pinakamalapit na palengke at bumili ng ilang set ng damit. Pagdating nila sa palasyo, hindi pa huli ang lahat para magpalit ng mas magandang damit. Sa pagkakataong ito, ang swerte ni Huang Feng ay mabuti. Ang kabilang panig ng teleportasyon ay nasa labas ng isang county, na napapaligiran ng mga kagubatan. Matapos makapasok sa county, maaari silang bumili ng mga damit. Gayunpaman, nang bumili si Huang Feng ng mga damit at bumalik, nalaman niyang si Suyamo at ang iba pang mga babae ay napapaligiran ng ilang kabataan. Nakasakay sa matataas na kabayo ang mga kabataang iyon. Ang paraan ng pagtingin nila kay Suyamo at sa iba pang mga babae ay lubhang hindi kasiya siya. Sa mga kababaihan, si Suyamo at Bai Xiaoro ay nakatayo sa harap ng mga babae at hinarap ang mga taong iyon. Anong problema? Mabilis na naglakad si Huang Feng at nagtanong. Nililigawan tayo ng mga to. Nakita ni Exi Mengzhou si Huang Feng na paparating at mabilis na sinabi. Little beauty, you can talk nonsense. I'm just inviting you to my house. I'm not flirting with you. Sabi ng pinuno ng mga kabataan. Tumanggi na kami, pero nandito ka pa rin para guluhin kami. Sabi ni Tanying na puno ng galit ang mukha. Hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama para sa iyo. Alam mo ba kung sino itong young master na si Wu? Anak siya ng mahistrado ng ating county. Ang pag-imbite sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng mukha. Huwag maging walang utang na loob, sabi ng katabi niya. Nang marinig ng pinuno, si young Master Wu, ang sinabi ng kanyang alipin, binuksan niya ang kanyang folding fan na may tunog na, pa. Pagkatapos, tumingin siya sa mga babae na may kampante na ekspresyon. Obviously, gusto niyang makita kung paano siya susuyuan ng mga babae pagkatapos malaman ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, ang young master na si Wu ay nakatadhana na mabaigo. Ang mga babae ay hindi mga batang babae na hindi nakakita ng malalaking eksena. Bagamat hindi pa nila nakita noon ang anak ng mahistrado ng county, nakita nila ang maraming pinuno ng bansa. Hindi banggitin, si Huang Feng ang emperador ng bansang ito. Paano maihahambing sa kanya ang anak ng isang mahistrado ng county? Ang young master na si Wu ay orihinal na lumabas upang manghuli kasama ang ilang mga taga-sunod. Hindi niya inaasahan na sa pagbabalik, makikilala niya talaga ang mga nakamamanghang dilag na ito. Bilang anak ng mahistrado ng county, natural na maraming babae ang nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, wala sa kanyang mga babae ang kasing ganda ng mga babaeng ito. Kaya naman, nang makita niya ang mga babaeng ito, agad siyang nabigla. Gusto niyang iuwi agad ang mga babaeng ito at ilagay sa kanyang kama. Gayunpaman, ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng mahistrado ng county, na palaging matagumpay, ay walang epekto ngayon. Matapos marinig ng mga babae ang kanyang pagkakakilanlan, hindi man lang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Para bang hindi sila anak ng mahistrado ng county, kundi isang dumaan. Beauties, I am inviting you with great hospitality. Sana hindi kayo tumanggi, sabi ulit ni young Master Wu. Get lost, otherwise, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite.
Sabi ni Huang Feng na may masamang ekspresyon. May dahilan si Huang Feng para malungkot. Una, ang young master na si Wu ay talagang naglakas loob na kunin ang kanyang mga babae sa harap niya. Pangalawa, siya ang emperador ng bansang ito. Ito ang kanyang teritoryo. Ang mahistrado ng county ay kanyang nasasakupan. Sa ganoong tao bilang kanyang subordinate, natural na hindi magiging maganda ang mood ni Huang Feng. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Paano mo makakausap ng ganyan si young master Wu? Ang tagasunod ay umungal kay Huang Feng. Brat, I think you are a bit like the fugitive who broke out of prison 2 days ago. Ngayon, bumalik ka sa amin para tanungin. Direktang sinabi ni young master Wu kay Huang Feng. Wala pang nang ahas na kausapin siya ng ganito. Ang saloobin ni Huang Feng ay nagpagalit kay young master Wu. Ayaw niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang matikas na young master. Kabanata 1543. Nang marinig ang mga salita ni young master Wu, sinaman siya ng tingin ni Suyamo at ng iba. Pangkababaihan. Malinaw, naiintindihan ng lahat ng kababaihan na sadyang naghahanap ng gulo si young master Wu. Kanina lang, may suot pa siyang ipokritang maskara, pero ngayon, hindi man lang siya pumayag na magpanggap. Taga-yaman ka, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para alisin ako? Tumingin si Huang Feng kay young master Wu at sinabi, Boy, you'd better come with US honestly. Dito, si young master Wu ang batas. Ang sinasabi niya ay batas. Natural, walang problema sa pag-aresto sa kanya. Tumalon muli ang attendant ni young master Wu at sinabi, Anak, heto, walang naglalakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Tuturuan kita kung paano kumilos ng maayos. Malungkot ding sabi ni young master Wu. Ikaw ang batas. Tiningnan ni Huang Feng si young master Wu ng may paghamak, ngunit sa kanyang puso, naisip niya, tila nasakop na ang bansang ito, ngunit hindi isang maliit na bagay ang pamahalaan ng bansa. Umiiral pa rin ang ganyang vermin. Bukod dito, hindi naniniwala si Huang Feng na ito lang ang lugar na may ganoong sitwasyon. Sa ibang lugar, dapat marami ang gumagawa ng krimen. Dati, abala siya sa pagpapabagsak sa Imperial Court, kaya hindi niya binigyang pansin ang lokal na pamamahala. Ngayon, tila kung hindi maalis ang mga taong ito, yayanig nila ang kanyang pamumuno. Ito ay hindi isang maliit na problema. Oo, ako ang batas. Kung sasabihin kong kriminal ka, kriminal ka. Si young master Wu ay walang kahit katiting na intensyon na itago, at ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Kung tutuusin, sa county na ito, hindi na talaga niya kailangan pang magtago, dahil palagi siyang ganito. Ang kanyang ama ay ang mahistrado ng county ng korte ng imperial noon, at ngayon siya ang mahistrado ng county ng bagong dinastiya. Kahit sino pa ang emperador, ang posisyon ng kanyang ama ay napakatatag, na naging dahilan upang lalo pang mapagmataas at walang takot si young master Wu. Anak, kung ang bait mo, samahan mo na ang mga dilag sa likod mo. I can consider letting you go. Ang mata ko na mga mata ni young master Wu ay lumibot sa mga mukha ng mga babae, at pagkatapos ay binyantaan si Huang Feng at sinabing, kung hindi, mag-ingat, ipapadala kita sa bilangguan. Haha, ang anak ng isang maliit na mahistrado ng county ay nangangahas na maging mayabang. Mukhang ang pamamahala sa isang bansa ay hindi isang madaling gawain, sabi ni Huang Feng. Dahil hindi maganda ang tono niya, wala siya sa mood makipag-usap sa mga taong ito. Bahagyan niyang tinapakan ang kanyang mga paa at tumalon mula sa lupa. Pagkatapos, sa ilang suntok, si young master Wu at ang kanyang mga tagasunod ay pinaalis ni Huang Feng sa kanilang mga kabayo. Ah, brat, nililigawan mo si kamatayan. Galit na sabi ni young master Wu at ng kanyang mga alipors. Katatapos lang nilang mahulog mula sa langit, at sobrang sakit na nila. Ito ay dahil din sa hindi gumamit ng labis na puwersa si Huang Feng. Kung hindi, sila ay nasa isang mas miserableng kalagayan. Gayunpaman, mukhang hindi napagtanto ng mga taong ito ang mabuting hangarin ni Huang Feng. Pagkalapag, nagpumiglas silang bumangon mula sa lupa at sumugod kay Huang Feng. Lalo na ang mga alipors na iyon, mabangis ang kanilang mga mukha, na para bang gusto nilang paghiwalayin si Huang Feng. Hindi man lang sila nilingan ni Huang Feng. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay ng ilang beses at pinalipad ang mga alipors na iyon. Sa pagkakataong ito, medyo bamigat ang kamay ni Huang Feng. Kaya naman, nawalan ng malay ang mga alipors na iyon pagkalapag sa lupa.
Si Young Master Wu, na nasa lupa pa rin, ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Hindi tumingin si Huang Feng kay Young Master Wu, at sinabi sa mga babae, medyo malayo ang lugar na ito sa Imperial Capital. Sumakay tayo doon. Okay, hindi pa ako nakakasakay ng kabayo. It must be very interesting. Sabi ni Exi Mengjiao, nung nagpe-file ako dati, sumakay ako ng kabayo. Sobrang nakakapagod. Sabi ni Lu Zuan, let's give it a try. Zuanir, you can ride my Fergana horse later. Dapat walang problema. Ang ibang babae naman ay nagsasanay ng martial arts, kaya dapat walang problema sa pagsakay sa kabayo, sabi ni Huang Feng. Ang mga babaeng ito ay nag-practice lahat ng martial arts na ginastos ni Huang Feng ng maraming pera upang ipagpalit. Bagaman ang mga babaeng ito ay nais lamang na manatiling bata magpakailanman, ang martial arts ay malinaw na may higit pa sa epektong iyon. Hindi sinasadyang napabuti nito ang pangangatawan ng mga babae. Bukod dito, mayroon ding panloob na enerhiya sa kanilang mga katawan. Hindi dapat maging problema ang paggamit nito para makontrol ang mga kabayo. Tiyak na, pagkatapos na subukan ito ng mga kababaihan, hindi sila sanay sa una at hindi makontrol ang mga kabayo. Gayunpaman, pagkatapos turuan sila ni Huang Feng kung paano gamitin ang kanilang panloob na enerhiya, na-control nila ang mga kabayo ng maayos. Kaya naman, lahat sila ay may nasasabik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dapat malaman na ang mga kababaihan ay lumaki sa lungsod. Walang maraming pagkakataon na sumakay ng mga kabayo. Maliban kina Lu Zuan at Li Bindian na sumakay ng mga kabayo dahil sa paggawa ng pelikula, ang ibang mga babae ay hindi pa nakahawak ng kabayo noon. Ngayong nakakasakay na sila sa mga kabayong ganito, natural na tuwang-tuwa sila. Sa makatuwid, isinama ni Huang Feng ang mga babae upang sumakay ng mga kabayo at sumugod sa Imperial Capital. Pinanood ni Young Master Wu si Huang Feng at ang iba pa na kinuha ang kanyang kabayo, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Kung sumugod siya ngayon, bugbugin lang siya. Gayunpaman, tumingin si Young Master Wu sa likod ni Huang Feng at ng iba pa na may galit na mga mata. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking pagkawala sa kanyang buhay. Ngayong tinuruan na siya ng leksyon ni Huang Feng sa harap ng lahat, syempre, hindi niya ito madaling lulunok. Sa makatuwid, bumalik si Young Master Wu sa county kasama ang ilang mga tagasunod na bagong gising. Pagkatapos, hinanap niya ang bailiff at kinuha ang bailiff para habulin sa direksyon kung saan umalis si Huang Feng at ang iba pa. Dati, narinig niya na ang layunin ni Huang Feng at ng iba pa ay ang Imperial Capital. Mayroon lamang 100 mula rito patungo sa Imperial Capital. Hindi imposibleng maabutin sila. Si Huang Feng at ang mga babae ay natural na hindi alam na hindi natutunan ni Young Master Wu ang kanyang leksyon at talagang nagdala ng mga tao upang habulin sila. Bukod dito, gusto ng kabilang partido na patayin ng direkta si Huang Feng at ilayo ang mga babae. Ang dating gawin ni Huang Feng ay nagalit na sa kanya. Sa oras na ito, ang mga kababaihan ay nasa mabuting kalooban. Ang pakiramdam ng nakasakay sa mga kabayo ay napakasarap. Maging sina Li Bindian at Lu Zuan ay hindi pa gaanong nakasakay sa mga kabayo noon. Bukod dito, dahil sa lakas ng loob, ang lahat ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang mga katawan na masyadong pagod, at hindi nila kailangang mag-alala na ang kanilang mga hita ay mapudpod. Bagamat hindi pa natuto si Lu Zuan ng internal force, nakasakay siya sa isang Fergana horse, na maaaring direktang makipag-usap kay Huang Feng. Sa makatuwid, mas naging komportable si Lu Zuan. Ang lahat ay tumakbo ng ligaw sa lahat ng paraan. Sa space-time na ito, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa mga bagay sa katotohanan at nasiyahan sa medyo espesyal na holiday na ito. Hanggang sa gabi, tumigil ang lahat sa isang inn at naghanda ng makakain. Pagkatapos, magpapahinga sila dito magdamag at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay bukas. Isa itong inn. Ito ay talagang medyo kawili-wili. Tumingin si Tang Mazo sa paligid at sinabi, lahat ay nagstay sa isang hotel sa katotohanan, ngunit ito ang unang pagkakataon na sila ay nagstay sa isang inn, kaya hindi maiwasan na sila ay medyo mausisa. Tama, higit pa rito, ang mga bagay dito ay ganap na berde. Maaari mong kainin ang mga ito nang walang pag-aalala, sabi ni Huang Feng. Kabanata 1544, ang tanging mahirap ay si Tanying.
Ang pagkain na kinain niya ay dapat na pinoproseso niya o ni Huang Feng. Kaya naman, tanging inggit lang ang nakikita niya sa mga babae na kumakain ng orihinal na sinaunang pagkain. Sa kabutihang palad, ang pagkain na kinakain niya ngayon ay gawa rin sa mga sangkap ng mundong ito. Hindi masama ang lasa, sa katunayan, ang mga pagkain dito ay hindi masyadong masarap. Kung tutuusin, ito ay isang inn lamang, hindi isang malaking restaurant sa lungsod. Sa makatuwid, ang craftsmanship ng chef ay hindi magiging masyadong mahusay. Siguradong hindi ito may kukumpara sa isang malaking restaurant. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na kumain ng mga babae sa ibang espasyo kung tutuusin. Bukod dito, kumain sila ng uri ng pagkain na makikita lamang sa TV. Dahil dito, hindi pinansin ng mga babae ang lasa ng pagkain at masayang kumain. Bukod dito, dahil nag-practice sila ng martial arts na ipinagpalit sa kanila ni Huang Feng, hindi na kailangang mag-alala ang mga babae na maging mataba. Maaari silang kumain hanggat gusto nila. Pagkatapos kumain, dinala ni Huang Feng ang mga babae para magpahinga dito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi maihahambing sa katotohanan. Ang mga kondisyon ng tirahan ay mas malala, kahit ang pagligo ay hindi masyadong maginhawa. Sa kabutihang palad, kahit na ang ilan sa mga kababaihan ay mula sa malalaking pamilya, hindi sila ang uri ng mga tao na spoiled. Sa makatuwid, kahit na mas masahol pa ang mga kondisyon, wala silang mga reklamo. Si Huang Feng ay nag-aalala sa wala. Natatakot siya na baka hindi makibagay ang mga babae sa kapaligiran dito. Gayunpaman, nang magpapahinga na si Huang Feng, nakarinig siya ng ingay sa ibaba. Tumayo si Huang Feng sa koridor sa ikalawang palapag at tumingin sa ibaba. Nakita na lang niya ang isang grupo ng mga constable at bailiff na nagmamadaling pumasok. Napakayabang ng kanilang ugali, at talagang nakahanap si Huang Feng ng isang kakilala sa kanila. Hindi talaga sila marunong mabuhay. Nakita ni Huang Feng ang taong iyon at nag-isip ng may kaunting emosyon. Ang taong ito ay si Young Master Wu na tinuruan ng leksyon noon ni Huang Feng. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang kabilang partido ay talagang nagdala ng mga tao upang habulin siya. Talagang hindi sila sumuko. Bukod dito, kung titignan ng mabangis nilang anyo, halatang mas malala ang ugali nila sa pagkakataong ito kaysa dati. Boss, may nakita ka bang lalaking nagdadala ng ilang babae para tumira sa hotel? Ang gaganda ng mga babaeng yan. Direktang tanong ni Young Master Wu sa amo. Malinaw, ang target niya ay si Huang Feng at ang iba pa. Oo, nakatira sila sa itaas. Natakot din ang amo sa mga bailiff na ito at hindi siya nang ahas na saktan sila, kaya diretso niyang sinabi sa kanila ang kanyang nalalaman. Hinahanap mo ba ako? Sabi ni Huang Feng habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Yung bata, Arrester Wang, siya ang nag-ambush sa akin kaninang hapon at nagtangkang patayin ako. Tulungan mo akong turuan siya ng magandang leksyon. Nang makita ni Young Master Wu si Huang Feng na lumitaw, agad na namula ang kanyang mga mata. Tinuro niya si Huang Feng at sinabi sa constable sa tabi niya. Tumingin si Arrester Wang kay Huang Feng at sinabing, "Anak, sinubukan mong patayin ang anak ng County Magistrate Wu. Ito ay isang malubhang krimen. Mas mabuting bumalik ka sa amin para sa investigasyon. Paano kung hindi ako sumama sa'yo?" Tanong ni Huang Feng. Tapos hinuli mo ako. May karapatan akong patayin ka on the spot. Malungkot na sabi ni Arrester Wang. Natatakot ako na gusto mo akong patayin sa simula, sabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti. Kung ganoon, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Hindi na itinago ni Arrester Wang ang kanyang iniisip at direktang sinabi sa kanyang mga nasasakupan, "Go, patayin ang batang ito para sa akin." Ang mga bailiff na iyon ay agad na naglabas ng kanilang mga espada at sumugod kay Huang Feng. Bagamat sinabi noon ni Young Master Wu na alam ng taong ito ang martial arts, hindi ito sineseryoso ng maraming bailiff. Gaano man kalakas si Huang Feng, mas makapangyarihan kaya siya kaysa sa mga espada na nasa kanilang mga kamay. Bukod dito, si Huang Feng ay isang tao lamang, ngunit mayroong higit sa 10 sa kanila. Sa kanilang opinyon, si Huang Feng ay napahamak. Gayunpaman, karapat-dapat siyang mamatay dahil sa pananakit kay Young Master Wu. Tumingin si Huang Feng sa mga bailiff na nagmamadaling umakyat at hindi nataranta. Hindi banggitin na ang mga bailiff na ito ay mga ordinaryong tao lamang. Kahit na sila ay mga Panginoon sa unang klase,
hindi na natatakot ngayon si Huang Feng. Mayroon na siyang super class na mga kasanayan at ang mahiwagang wave-like subtle steps. Kahit na kinubkob siya ng higit sa 10 Panginoon sa unang klase, tiwala siyang makakatakas siya ng hindi nasaktan. Gayunpaman, sa pagharap sa mga taong ito, malinaw na hindi na kailangang umatras si Huang Feng. Hindi lang siya umatras, nagkusa rin siyang makipagkita sa kanila. Ang kanyang figure shuttled sa gitna ng bailiffs. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Huang Feng ng may takot, ngunit wala silang magagawa. Hindi nagtagal, ang mga bailiff na iyon na nagmamadaling umakyat sa hagdan ay lumipad paatros at bumagsak ng husto sa harap ni Young Master Wu at Arrester Wang. Pareho silang nabigla. Young Master Wu, itong mga katulong na natagpuan mo ay hindi sapat. Sabi ni Huang Feng kay Young Master Wu. Pagkatapos, tumingin siya kay Arrester Wang at sinabing, Arrester Wang, tama ba? Isa kang public servant, pero talagang nakikinig ka sa mga utos ni Young Master Wu. Siya ba ang superior mo? Anong karapatan niya para utusan ka sa mga bagay-bagay? Ginagamit mo ang autoridad na ibinigay sa iyo ng Imperial Court para sa iyong personal na paggamit. Alam mong lumalabag ka sa batas. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Arrester Wang nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Sabi niya na may malungkot na mukha, may karapatan akong protektahan ang kaligtasan ng lahat. Kung ganoon, totoo ang sinasabi niya. Hindi ka pa nag-iimbestiga, kaya paano mo malalaman na totoo ang sinasabi niya? Sabi ni Huang Feng na may pangit na ekspresyon. Sa kanyang pamumuno, may mga taong hindi sumunod sa batas. Si Huang Feng ay natural na nasa masamang kalagayan. Hindi ako magtatagal sa iyo. Sinubukan mong pumatay noon, at ngayon ay lantaran mong inaaresto ang mga tao. Isa na itong capital offense. Sabi ni Arrester Wang, anong klaseng kasalanan ang kasalanan ko? I don't think you have the right to judge, right? Naiinis na sabi ni Huang Feng. Hehe, karapatan ko ang sable sa kamay ko. Sabi ni Arrester Wang. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang saber at sumugod kay Huang Feng. Bagamat katatapos lang talunin ni Huang Feng ang mga Yaman runner na iyon, si Arrester Wang ay hindi masyadong natakot. Ito ay dahil isa rin siyang martial artist. Kung hindi, hindi siya na-promote sa posisyon ng arrester sa ganoong kaikling panahon. Kung gagawin niya ang ipinagagawa sa kanya ni Young Master Wu ngayon, tiyak na asenso ang kanyang posisyon. Gayunpaman, habang ang mga pangarap ay sagana, ang katotohanan ay malupit. Inisip ni Arrester Wang na kaya niyang pangalagaan si Huang Feng at magbigay ng kontribusyon sa harap ni Young Master Wu. Gayunpaman, ang kanyang mababaw na martial arts ay hindi sapat sa harap ni Huang Feng. Direkta siyang pinalipad ng palad ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tumalon si Huang Feng sa harap ni Young Master Wu. Nang mag-react si Arrester Wang, pinalipad din siya nito gamit ang palad. Umalis ka na dito, galit na sigaw ni Huang Feng. Si Arrester Wang ay nabigla pa rin sa kakayahan ni Huang Feng. Alam niyang hindi siya kalaban ni Huang Feng pagkatapos lamang ng isang palitan ng suntok. Ngayong nakita niyang tila galit si Huang Feng, mabilis niyang tinulungan si Young Master Wu at tumakbo palabas. Para naman sa mga Yaman runner, natural na tumakas kasama sila. Yung nakakainis na naman, bumaba din si Suyamo at ang iba pang mga babae sa oras na ito. Napatingin sila kay Young Master Wu at sa iba pang nagsitakbuhan dahil sa kahihiyan. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito ay hindi na nila tayo itutuloy, sabi ni Huang Feng. Kabanata 1545, hindi basta-basta sinampal ni Huang Feng sina Young Master Wu at Arrester Wang. Mukhang maayos na sila ngayon, ngunit tiyak na hindi sila makakaligtas ngayong gabi. Para sa mga ordinaryong bailiff na iyon, hindi sila pinatay ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi sila ang mga pinuno. Kailangan lang niyang turuan sila ng kaunting leksyon. Para naman kay Young Master Wu at Arrester Wang, galit na galit si Huang Feng kaya pinatay niya sila. Well, it's getting late. Matulog na tayo ng maaga. Kailangan pa nating magmadali bukas, sabi ni Huang Feng sa mga babae. Tumanggaw naman ang mga babae at bumalik sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Matapos ang isang araw na paglalakbay, kahit na may panloob na lakas sila sa kanilang mga katawan, nakaramdam pa rin sila ng pagod. Kaya naman, lahat sila ay gustong matulog ng maaga. Si Huang Feng ay ayaw matulog sa gabi at ayaw niyang abalahin ang pahinga ng mga babae.
Sa wakas ay sumunod si Huang Feng sa silid, ngunit bago iyon, binato niya ang isang ingot ng pilak sa tindero sa ibaba na tumingin sa kanya ng may pagtataka. May ilang bagay na nasira sa labanan ngayon lang. Ang pera ay para mabayaran ang kanyang pagkawala. Kung tutuusin, inosente siya. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Salamat, young master. Salamat, young master. Ang amo, na tumingin kay Huang Feng ng may pagtataka, ay biglang ngumiti pagkatapos matanggap ang pilak mula kay Huang Feng. Patuloy niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng. Noong una, iniisip pa rin niya na pinagtaksilan niya lang si Huang Feng. Makakahanap kaya si Huang Feng ng problema sa kanya? Bagamat napipilitan din siya, kung talagang nahahanapan siya ni Huang Feng ng problema, hindi niya ito kakayanin. Natatakot siya na kailangan niyang gumastos ng pera para makaiwas sa kapahamakan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay hindi lamang nakatagpo ng problema sa kanya, ngunit binigyan din siya ng pera upang mabayaran ang kanyang pagkawala. Ito ang nagpasaya sa amo. Bukod dito, si Huang Feng ay pambihira. Ang perang ibinigay niya ay higit pa sa perang nawala sa kanya. Dahil dito, mas nagpapasalamat ang amo kay Huang Feng sa kanyang puso. Nakalimutan pa niya na hinuli lang ni Huang Feng ang mga bailiff. Ang mga bailiff na iyon ay hindi ito papakawalan ng ganoon kadali. Gayunpaman, dapat bukas ay dumating muli ang mga bailiff na iyon. Sa oras na iyon, umalis na si Huang Feng at ang iba pa, kaya hindi na kailangang mag-alala ang amo. Sa kabilang panig, matapos tulungan ni Arrester Wang si Young Master Wu palabas ng inn, handa na silang sumugod sa county. Habang naglalakad sila, sinabi niya, "Young Master, napakahusay ng kung fu ng kontrabida na ito. Natatakot ako na hindi tayo tugma sa kanya. Kailangan nating bumalik at tumawag ng higit pang mga kapatid." Ang away ngayon lang ay nagpaunawa kay Arrester Wang sa pagitan niya at ni Huang Feng. Naisip pa niya na kahit tawagin niya ang lahat ng tao sa yaman, malamang na hindi sila ang kakampi ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Alam niyang puno na ng galit si Young Master Wu ngayon. Sa oras na ito, kung may sinabi siyang panghinaan ng loob, tiyak na papagalitan siya. Talagang gustong maghiganti ni Young Master Wu. Then call more people. I usually know some uncivilized people in Jiangho. Babayaran ko sila para tawagan sila. I don't believe that I can't beat that guy to death. Galit na sabi ni Young Master Wu. Matapos magdusa ng mga pagkatalo mula kay Huang Feng ng 2 beses na magkakasunod, hindi natakot si Young Master Wu. Sa halip, mas tinasusuklaman niya si Huang Feng. Hindi na siya makapaghintay na patayin kaagad si Huang Feng. Mabuti naman, sabi ni Arrester Wang. Bagamat minamaliit niya ang mga hindi sibilisadong tao sa Jiangho, mayroon silang ilang kakayahan. Kung talagang makakatawag si Young Master Wu ng mas maraming tao na tulad nila, posible talagang mahuli at mapatay pa si Huang Feng. Gayunpaman, nang sila ay sumakay pabalik sa county at naghahanda na tumawag ng mas maraming tao, biglang nahulog si Young Master Wu mula sa likod ng kabayo sa kalagitnaan. Pagkatapos noon, hindi tumigil ang kabayo at diretsyong tinapakan ang katawan ni Young Master Wu. Nagulat ang lahat sa eksena. Young Master! Young Master! Lahat ay sumigaw sa alarma. Dali-dali nilang pinahinto ang kanilang mga kabayo at bumalik para bumaba. Nais nilang suriin ang kalagayan ni Young Master Wu. Gayunpaman, sa oras na ito, si Arrester Wang ay nakaramdam din ng kirot sa kanyang dibdib. Pagkatapos, naging itim ang kanyang paningin at nahulog din siya mula sa kabayo. Ito ay ganap na nagpasindek sa natitirang mga runner ng yaman. Nagmamadaling sinuri ng mga yaman runner ang dalawa, ngunit sa maikling panahon ay patay na silang dalawa. Anong kalokohan ang nangyayari? Hindi ko alam. Ngayon lang ba sila binugbog ng taong iyon? Panipi, imposible. Nabugbog din tayo, at mas masahol pa sa kanila. Bakit okay tayo, pero patay na silang dalawa? Tama, maliban sa kung anong sakit ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon, wala man lang akong naramdamang sakit. Patay na sila, sumama sa atin si Young Master Wu. Ngayong patay na siya, tiyak na hindi tayo pababayaan ni County Magistrate Wu. Ano ang dapat nating gawin? Nawalan ng pinuno ang mga mananakbo ng yaman. Ngayong nasa ganoong sitwasyon sila, bigla silang nataranta at hindi alam ang gagawin. Hindi nila alam kung bakit biglang namatay sina Young Master Wu at Arrester Wang,
ngunit nag-aalala sila na baka mapag-alitan sila ng county magistrate pagbalik nila. Sa isang sandali, walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Sa huli, napag-usapan at napagdesisyonan nilang ibalik muna ang dalawang katawan. Pagkatapos, iuulat nila ng totoo ang sitwasyon. Kung paano sila haharapin ng mahistrado ng county, maaari lamang nilang ipaubaya ito sa tadhana. Kaya, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, ang kanilang kalooban sa oras na ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Ang bawat isa ay mas nag-aalala tungkol sa kanilang sariling kinabukasan. Sa kabilang panig, pagkatapos paalisan ni Huang Feng si Young Master Wu at ang iba pa, wala na siyang pakialam sa bagay na ito. Patay na sina Young Master Wu at Arrester Wang. Hindi na nila siya guguluhin. Kinaumagahan, pagkabangon ng lahat, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Bagamat karaniwan ang mga kondisyon sa inn, lahat ay nakapagpahinga ng mabuti. Napakatahimik dito sa gabi, at walang masyadong neon lights. Bilang karagdagan, ang hangin ay napakasarap, kaya ang lahat ay nagpahinga ng mabuti. Pagkatapos noon, isa na namang araw ng paglalakbay. Gayunpaman, upang maiwasan ang labis na pagkabagot, kapag ang lahat ay naglalakbay, ang kanilang bilis ay hindi masyadong mabilis. Ito ay tulad ng paglalakbay sa ligaw. Habang naglalakad sila, pinagmamasdan nila ang tanawin. Kailangang sabihin na ang ligaw dito ay ang totoong ligaw. Nasiyahan din ang lahat sa magagandang tanawin. Napakaganda ng kanilang kalooban, at hindi sila nakaramdam ng pagod sa paglalakbay. At tulad ng sinabi ni Huang Feng, talagang hindi sila hinabol ng Young Master Wu na iyon. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Hindi man sila natatakot sa mga taong iyon, nakakainis na may lumilipad na langaw sa kanilang mga tainga. Ngayong nawala na sa wakas ang nakakainis na langaw, tuwang-tuwa ang lahat. Ang hindi alam ni Huang Feng at ng mga babae ay hindi sumuko si County Magistrate Wu na ipaghiganti ang kanyang anak. Inaayos lang niya ngayon ang libing ng kanyang anak. At the same time, dahil hindi niya alam kung sino ang mamamatay tao, hindi niya ito ginawa. Gayunpaman, kumuha siya ng mga tao mula sa underworld para hulihin si Huang Feng at ang iba pa. Pinatay man ni Huang Feng ang kanyang anak o hindi, si Huang Feng ang pinakamahinala. Dapat niyang mahuli muna si Huang Feng. Kabanata 1546. Ito ang Imperial Capital. Pagkalipas ng ilang araw, tumayo ang lahat sa harap ng isang sinaunang, mataas na pader ng lungsod. Pagtingin sa mga taong dumarating at umaalis, puno ng emosyon ang kanilang mga mukha. Noon, dahil masyadong mabilis ang mga kilos ni Huang Feng, ang orihinal na hukuman ay hindi makapag-react sa oras. Nang maglaon, maraming mga ministro ang piniling sumuko. Dahil dito, ang sinaunang kabiserang lungsod na ito ay hindi nakaranas ng anumang pinsala at umiiral pa rin sa perpektong kondisyon. Ang Imperial Capital din ang pinakamalaki at pinakamataong lungsod sa lahat ng mga lungsod. Ito ay hindi mababa sa isang malaking lungsod sa katotohanan. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas araw-araw. Sa pagpunta dito, si Huang Feng at ang iba pa ay dumaan lamang sa maliliit na bayan at lungsod. Kaya, hindi pa sila nakakita ng isang malaking lungsod noon. Ngayong nakita na nila ang napakalaking lungsod at napakaraming tao, hindi nila maiwasang magulat. Sa katunayan, sa daan, si Huang Feng at ang iba pa ay hindi naging maayos. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging matapang ang mahistrado ng maliit na county. Talagang hinanap niya ang underworld at gustong agawin ang mga ito. Bilang resulta, ang mga taong iyon ay pinatay lahat ni Huang Feng at ng iba pa. Gayunpaman, kahit na si Huang Feng at ang iba pa ay pumatay ng maraming mga underworld na tao, hindi nito ganap na nagawang umatras si County Magistrate Wu. Sa halip, masigurado siya na si Huang Feng ang pumatay sa kanyang anak. Kaya naman, nagpadala siya ng mas maraming tao para tugisin sila. Kaya naman habang nasa daan, bukod sa pag-e-enjoy nila sa tanawin, marami pa silang napatay na tao. Siyempre, sina Huang Feng at Bai Xiaoru lang ang pumatay ng mga tao. Silang dalawa ang may pinakamataas na martial arts. Isa pa, nakapatay na sila ng mga tao noon. Nagkaroon sila ng karanasan sa aspetong ito, kaya wala silang anumang discomfort. Sa kabilang banda, si Suyamo at ang iba ay hindi lumahok. Kahit na sumali sila, nasaktan lang nila ang kabilang partido. Ayaw ni Huang Feng na mabahiran ng dugo ang kanilang mga kamay.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatagpo na ito sa daan, nalaman ni Huang Feng at ng ilang kababaihan na bagaman kadalasan ay hindi sila masyadong nakikipaglaban at nilinang lamang para sa walang hanggang kabataan, ang kanilang mga kasanayan ay mas malakas pa rin kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit ang mga taong nasa ilalim ng mundo ay hindi nila kalaban. Kaya naman medyo nagulat ang ilang babae. At the same time, medyo excited din sila. Sa ganoong panahon at espasyo, tila mas naging seryoso ang kwento ng pangunahing tauhang babae sa puso ng ilang kababaihan. Oo, ito ang kabisera ng imperial, ang kabisera ng buong bansa. Tumingin si Huang Feng sa matayog na City Gate Tower at sinabi sa mga babae. Dahil ang lugar na ito ay hindi nakaranas ng anumang digmaan, hindi lamang buo ang mga gusali, ngunit ang mga ordinaryong tao ay medyo kalmado at mabilis na bumalik sa kanilang normal na buhay. Para sa kanila, ang kanilang kaligtasan ang pinakamahalaga. Kung tungkol sa kung sino ang naging emperador, talagang wala itong pinagkaiba sa kanila. Bukod dito, pagkatapos pamunuan ni Huang Feng ang bansang ito, binawasan din niya ang mga buwis. Siyempre, mas susuportahan pa nila si Huang Feng. Bago umalis si Huang Feng, ang patakaran na ginawa niya sa mga puppet at mga alipin na ipinagpalit niya rito ay ang gayahin ng dinastiyang Song sa lupa. Hindi sila magpapataw ng masyadong mataas na buwis sa mga magsasaka. Kasabay nito, masigasig nilang uunlad ang negosyo at dagdagan ang kita ng pambansang kaban sa pamamagitan ng buwis sa negosyo. Sa ganitong paraan, hindi lamang natuwa ang mga magsasaka, kundi natuwa rin ang mga mangangalakal. Dapat malaman na ang nakaraang dinastiya ay sumupil sa mga mangangalakal. Maraming mga paghihigpit sa negosyo ng mga mangangalakal, at ang kanilang katayuan sa lipunan ay hindi mataas. Gayunpaman, pagkatapos maging emperador si Huang Feng, lahat ay iba. Bagamat kailangan nilang magbayad ng buwis sa negosyo, binayaran na nila ito noon, kaya hindi ito mahirap tanggapin. Bukod dito, hinimok din ni Huang Feng ang negosyo, sinuportahan ang mga mangangalakal, at pinabuti ang katayuan ng mga mangangalakal. Ito ay natural na mas tinatanggap ng mga mangangalakal. Masasabing bagaman hindi nagtagal ang kasalukuyang pamamahala ni Huang Feng, nakuha na niya ang puso ng mga mangangalakal at magsasaka. Siyempre, sa kabaligtaran, ang mga iskolar na iyon ay natural na may mga opinyon tungkol kay Huang Feng, at ito ay isa ring nakatagong panganib. Kahit papaano, naapektuhan niya ang pag-iisip ng ilang general at mga rebelde. Talagang malaki at marilag ang lugar na ito. Napabuntong hininga si Xi Mengjiao. Hindi pa nila nakita ang napakalaking sinaunang lungsod sa kanilang sariling mga mata. Ngayong nakita nila ito, natural na napuno sila ng emosyon. Tara, pasok na tayo dali. Medyo naiinip din na sabi ni Tang Mazo. Okay. Ang ilan sa kanila ay natural na walang pagtutol at sabay na pumasok sa lungsod. Nagkaroon ng entrance tax para makapasok sa lungsod. Ito ay palaging umiiral, at hindi ito kinansela ni Huang Feng. Kaya naman, nang ang ilan sa kanila ay pumasok sa lungsod, nagbayad pa rin sila ng pera. Gayunpaman, ang perang ito ay kay Huang Feng sa hinaharap, kaya natural na walang pagtutol ang ilang kababaihan. Wow! Ang buhay naman! Pagpasok pa lang nila sa lungsod, bumulalas ang iilang babae. Kahit na nakita nila ang mataong downtown ng higit sa isang beses sa Earth, nadama pa rin nila ang isang pakiramdam ng bago kapag nakita nila ang kasiglahan ng sinaunang lungsod na ito. Dahil sa panghihikayat ni Huang Feng sa negosyo, mayroong pamilihan sa imperial na lungsod araw-araw, at mayroong higit sa isa. Ito ay lamang na ang lokasyon ng merkado ay regulated. Kaya naman, sa pagpasok pa lamang ng lahat sa lungsod, nakita nila ang iba't ibang maliliit na mangangalakal at mangangalakal sa magkabilang gilid ng kalsada. Gayunpaman, ang mga taong ito ay napakamasunurin. Kahit walang mga alagad ng batas, nagtitinda pa rin sila sa itinakdang lugar at hindi naglakas loob na gumala. Malaki ang pasasalamat nila na suportado sila ng Imperial Court na magnegosyo, kaya natural, hindi sila lalabag sa mga patakaran. Bukod sa mga maliliit na mangangalakal at mangangalakal, mayroon ding ilang mga street performer na nagtatanghal. Ang mga street performer na ito ay hindi katulad ng mga nasa Earth. Sa Earth, karamihan sa mga performer sa kalye ay kumakanta lamang, at iilan lamang ang nagsagawa ng magic. Ang mga nagtatanghal sa kalye dito ay mas katulad ng isang acrobatic troupe, gumaganap ng lahat ng uri ng mga pagtatanghal sa matataas na lugar,
at kahit na ang mga pagbasag ng mga bato sa kanilang mga dibdib ay makikita. Marami rin ang mga nakamasid sa paligid, at sunod-sunod na nagsidatingan ang lahat ng klase ng tagay na umaakit sa curiosity ng iilang babae. Nakakatuwa talaga dito, masyadong curious ang iilang babae. Dati, sa TV lang napapanood ang mga ganitong eksena, at puro acting ang mga sitwasyong iyon. Walang paraan upang ihambing ang mga totoong eksenang ito. Ngayong nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata, natural na mas kawili-wili ito. Let's go. There will be time to play here in the future. Marami pa namang masasayang lugar dito, sabi ni Huang Feng. Medyo nag-aatubili ang ilang mga babae na umalis, ngunit alam din nila na maaari silang manatili dito ng 1 taon, kaya hindi na kailangang magmadali. Pagkatapos nito, dinala ni Huang Feng ang ilang babae sa palasyo. Bahagyang binago ni Huang Feng ang kanyang hitsura, at pagkatapos ay kinuha ang token na inihanda niya bago pumasok kay Huang Feng. Sa palasyo kasi, may puppet na kamukhang kamukha niya. Upang hindi magdulot ng gulo, kailangan pa rin itong harapin ni Huang Feng ng kaunti. Ito ang palasyo. Ito ay pakiramdam na mas maluho kaysa sa Forbidden City on Earth. Sinundan ng ilang kababaihan si Huang Feng sa palasyo. Ang palasyong ito ay mas malaki at mas marangya kaysa sa inaakala ng lahat. Marami sa mga babae ang nakapunta sa Forbidden City. Sa kanilang opinyon, ang lugar na ito ay mas malaki at mas maluho kaysa sa palasyo. Bukod dito, may mga sundalong nagbabantay sa lahat ng dako. Hindi ito maihahambing sa Forbidden City. Ito ay higit sa lahat dahil ang dating emperador ay masyadong magaling sa pag-e-enjoy sa buhay. Ngayon ay akin na. Tumawa si Huang Feng. Paano ang mga babae niya? Sinasamantala mo rin ba sila? Tumingin si Xi Mengzhao kay Huang Feng at sinabing. Tumingin din ang ibang babae kay Huang Feng na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ahem, si Huang Feng ay umubo ng 2 beses at bahagyang napahiya, ano ang iniisip mo? Ang mga babaeng iyon ay inayos ko palabas ng palasyo, at ang ilan ay ikinasal muli sa ibang mga opisyal. Hindi ko tinanggap ang alinman sa kanila. Bukod dito, nanirahan lang ako dito, at natapos na ang oras. Pagkatapos ay lumabas ako, ni hindi man lang ako naging emperador ng 1 araw. Kung gayon, si Ate Wushuang ang nag-iisang babae sa palasyo ngayon. Sabi ni Suyamo, oo, kung ganoon ang kaso, hindi ba maghahinala ito pagkatapos ng mahabang panahon? Sinong emperador ang may 1 babae lamang? At saka, kailangan mo pang ilabas si Ate Wushuang. Sa oras na iyon, wala ni 1 babae sa palasyo. Hindi ba't mas kakaiba iyon? Sabi ni Suyamo. Tama na, nag-echo naman ang ibang babae. Bahagyang natigilan si Huang Feng at sinabing, hindi ko naisip ito noon, ngunit hindi mahalaga. Kapag umalis tayo, magpapalit ako ng ilang pape at hayaan silang maging imperial concubines. Tumango ang mga babae. Ito ay isang magandang ideya. Maaari nitong takpan ang bibig ng ibang tao. Matapos ang mahabang paglalakad ay nakarating na sila sa harem. Dito, kakaunti ang mga sundalong nagbabantay, ngunit mas marami ang mga katulong. Sa palasyo at mga beteng, nakita ng mga babaeng ito ang mga yunak sa unang pagkakataon, at ang kanilang mga mukha ay karaniwang mapotla. Isa pa, kapag nagsalita sila, medyo matinis ang boses nila. Sa wakas nandito ka na. Sa harem, sa wakas ay nakita muli ni Huang Feng si Ning Wushuang. Nang makita ni Ning Wushuang si Huang Feng, agad siyang sumugod. Gayunpaman, nang makita niya ang mga babae sa tabi ni Huang Feng, huminto siya at medyo napahiya. Si Huang Feng ay bukas palad na humakbang pasulong at niyakap siya. Naging mahirap sa iyo sa panahong ito. Hindi naman mahirap. It's good to see you. Samaan daw si Ning Wushuang sa yakap ni Huang Feng at bamulong sa sarili. Okay, kapag aalis ako this time, pwede na kitang isama. You don't need to stay here alone in the future, sabi ni Huang Feng. Okay, masayang tumango si Ning Wushuang. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Bagamat siya ang mataas at makapangyarihang empress dito, hindi niya gusto ang ganitong uri ng buhay. Mas gugustuhin niyang maging isang ordinaryong tao kaysa manatili sa palasyong ito araw-araw. Bukod dito, saglit lang niya makikita si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay may maraming bagay na dapat gawin. Minsan, hindi na nagkaroon ng panahon ang dalawa na magkita.
Hindi ito ang buhay na gusto niya. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay makakasama na niya si Huang Feng. Natural, tuwang-tuwa siya. Halika, ipapakilala kita sa mga kapatid mo. Sabi ni Huang Feng kay Ning Wushuang. Sa katunayan, kahit na si Ning Wushuang ang namamahala sa ilang mga usapin sa negosyo at maging ang Empress, siya ang pinakabata sa mga kababaihan ni Huang Feng. Siya ay 18 taong gulang lamang. Sa Earth, ang edad na ito ay nasa high school pa. Kabanata 1547. Sa orihinal, dapat ay kilala ni Ning Wushuang si Suyamo at ang iba pa. Gayunpaman, nang dalhin ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pa sa kahaliling espasyo, may nangyari kay Ning Wushuang. Kaya naman, hindi nagkita ang magkabilang panig. Pagkatapos noon, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Huang Feng na dalhin ang iba pa sa kahaliling espasyo. Kaya naman, hanggang ngayon lang nakilala ni Ning Wushuang si Suyamo at ang iba pa. Alam na ni Ning Wushuang ang tungkol sa pagkakaroon ni Suyamo at ng iba pa. Bukod dito, wala siyang ibang iniisip. Pagkatapos ng lahat, siya ay ipinanganak sa isang feudal na panahon. Dito, normal para sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae. Bukod dito, kung mas may kakayahan ang isang lalaki, mas maraming babae ang magkakaroon siya at mas magiging maganda sila. Tanging ang mga hindi kaya ay magkakaroon lamang ng isang babae. Mababa ang tingin sa ganyang lalaki. Bukod dito, iniligtas ni Huang Feng ang kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Huang Feng, hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang ama at mabuhay. Kaya naman, ang puso ni Ning Wushuang ay nasa Huang Feng na. Bukod dito, inilagay niya ang kanyang sarili ng napakababa. Siya ay lubos na gumagalang kay Suyamo, itong unang asawa. Gusto pa niyang sundin ang kaugalian ng espasyong ito at lumuhod para mag-alok ng isang tasa ng tsaa kay Suyamo. Gayunpaman, siya ay tinanggihan ni Suyamo. Hindi siya mula sa lugar na ito at natural na hindi magkakaroon ng ganoong pag-iisip. Nakahanda na si Ning Wushuang. Alam na ni Suyamo at ng iba pa ang tungkol sa pag-iral ni Ning Wushuang. Kaya naman, ang kapaligiran ng pulong na ito ay napaka-harmony. Si Zhu Zaiyu ang pinakamasaya. Noong nakaraan, siya ang pinakabata sa mga babae. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ng isang kapatid na babae na mas bata sa kanya. Hindi siya ang pinakabata sa hinaharap. Siyempre, dahil sa pagkakaiba ng kanilang background, kahit na si Ning Wushuang ang pinakabata, napaka-experience niya sa pakikitungo sa mga tao. Hindi siya mas masama kaysa kina Suyamo at Xi Mengjiao na nasa mundo ng negosyo sa loob ng ilang taon. Para naman kay Zhu Zaiyu na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mas malala pa siya. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Ning Wushuang ay lubos na gumagalang kay Zhu Zaiyu. Tinawag niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na naging sanhi ng pagsikat ni Zhu Zaiyu. Hindi nagtagal, naging pamilyar siya kay Ning Wushuang. Wushuang, sabi mo may kakaiba dito. Anong nangyari? Matapos makilala ng lahat ang isa't isa, nagtanong si Huang Feng tungkol sa seryosong bagay. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit pinili niyang pumunta muna sa espasyong ito. Parang ganito, tumingin si Ning Wushuang kay Huang Feng at sinabi, sumuko na ang ilan sa mga general ng nakaraang dinastiya sa ilalim ng aming panghihikayat. Gayunpaman, ang ilan ay nagmamasid pa rin at may balak pang ang magsanib puwersa. Sa ganitong paraan, makipag-ayos man sila sa amin o lumaban sa amin, magkakaroon sila ng mas malakas na suporta. Ito ay pareho para sa mga rebelding hukbo at sumuko sa likod ng hukbong magsasaka. Sa pagsasaka, ang mga rebelding hukbo ay nagtitipon pa rin at ayaw maghiwa-hiwalay, ang ilan sa kanila ay tumanggap ng utos, ngunit ang mga kondisyon ay hayagang lumaban sa atin. Matapos huminto sandali, nagpatuloy si Ning Wushuang, sa orihinal. Ang mga bagay na ito ay hindi magiging problema kung ang mga taong inayos mo ay haharapin ang mga ito ng paisa-isa. Gayunpaman, dahil itinaas mo ang katayuan ng mga mangangalakal, ang ilang mga tao ay hindi nasisiyahan. Kaya, ang mga general ng nakaraang dinastiya at ang rebelding hukbo ay nakakita muli ng pag-asa. Kamakailan lamang, sila ay maaaring makipag-ugnayan sa ilan sa atin. Kaya ganyan, tumango si Huang Feng. Ang mga taong ito ay hindi madaling mapasuko. Ito ang inaasahan ni Huang Feng. Gayunpaman, naniniwala siya na habang unti-unting tumatag ang sitwasyon at bumubuti ang pamumuhay ng mga magsasaka, ang mga taong ito, kahit na may mga sundalo sila, ay walang magagawa.
Ang nagwagi sa puso ng mga tao ang kumokontrol sa mundo. Ito ay isang bagay na alam ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na dahil sa kanyang masiglang pag-unlad ng negosyo, makakasakit siya sa ilang maharlikang pamilya. Ang mga taong ito ay nakaramdam ng panganib at nagsimulang hindi nasisiyahan. Sa kanilang opinyon, ang mga mangangalakal na ito na umaamoy ng pera ay sadyang walang mga kwalifikasyon na maging pantay sa kanila. Ngayong talagang binigyan sila ni Huang Feng ng ganoong pagkakataon at kwalifikasyon, ang mga matandang aristokrata na ito ay hindi nasisiyahan. At ang mga taong ito ay may kapangyarihan, katanyagan, at mga koneksyon. Ang mga tao sa labas ay may kapangyarihang militar. Sa ganitong paraan, ang magkabilang panig ay nagpupuno sa isa't isa at naakit sa isa't isa. Hindi naman ganoon kahirap intindihin kung bakit sila lihim na nag-uusap. At dahil pinabagsak ni Huang Feng ang nakaraang dinastiya, marami pa rin sa mga labi ng nakaraang dinastiya ang umiral. Walang paraan si Huang Feng para ganap na maalis ang mga taong ito. Sa bagong dinastiya, mayroon pa rin silang hawak na mahalagang posisyon. Inakala pa nga ng ilang tao na maayos na nasakop ni Huang Feng ang imperial capital noon dahil sa kanilang kontribusyon. Sa huli, hindi sila ginantimpalaan ni Huang Feng. Sa halip, nagkaroon siya ng intensyon na gumawa ng hakbang sa kanilang mga interes. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito ay lalong hindi nasisiyahan. Dahil sa magulong sitwasyon, hindi pa natin alam kung sino talaga ang nakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas, sabi ni Ning Wushuang. Sige, alam ko ang tungkol sa bagay na ito. Hindi makakagulo ang mga iyon, sabi ni Huang Feng. Kahit na ang mga general ng nakaraang dinastiya ay may mga tropa sa kanilang mga kamay, at ang mga rebelde ay mayroon ding mga tropa sa kanilang mga kamay, si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala. At most, lalaban na lang ulit siya. Dati, nagawa niyang ibagsak ang pamumuno ng nakaraang dinastiya sa loob ng maikling panahon ng isang buwan. Hindi siya naniniwala na ang mga labi na ito ay maaaring gumawa ng anumang mga alon. Huang Feng, ang ganitong bagay ay talagang hindi kakaiba. Ito ay pareho kahit na sa Earth. Kung tutulungan mo ang ilang mga tao na makakuha ng mga benepisyo, natural na magiging sanhi ka ng pagkawalan ng mga benepisyo ng iba. Ang mga taong iyon ay natural na hindi nasisiyahan. Gayunpaman, ang pagbibigay diin sa agrikultura at pagsugpo sa komersyo ay malinaw na hindi kanais-nais. Sabi ni Suyamo, ang pag-unlad ng komersyo ay magbibigay daan sa buong bansa na umunlad ng mas mahusay. Sa Earth, sa modernong panahon, aling bansa ang hindi masiglang sumuporta sa pag-unlad ng komersyo? Masasabi lang na may mga taong maikli ang paningin dito. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa background ng space-time na ito, ang ilang mga kababaihan ay maaaring maunawaan kung bakit sila nagkaroon ng ganoong mga saloobin. Siyempre, alam ko to. At saka, kahit tutol yang mga yan, hindi ko babaguhin yung existing policy, sabi ni Huang Feng. Isa siyang modernong tao, kaya natural, hindi siya magiging kasing ikli ng mga taong ito. Natural, hindi niya madaling baguhin ang patakaran. Pagkatapos nito, hiniling ni Huang Feng kay Ning Wushuang na bumili ng mga bagong damit para sa ilang babae. Bilang karagdagan, dinala niya sila upang maging pamilyar sa palasyo. Ito ang pansamantalang tahanan ng lahat. Hindi ito mangyayari kung hindi sila pamilyar sa kanilang tahanan. Para naman kay Huang Feng, natagpuan niya ang pape na kamukhang kamukha niya para mas maunawaan ang sitwasyon. Pagkatapos nito, hinayaan niyang pansamantalang magtago ang pape sa loob ng ilang panahon. Sa panahong ito, si Huang Feng ang magiging emperador mismo. Kabanata 1548, bagamat ang pagiging isang emperador ay tila napaka-komportable, ito rin ay lubhang nakakapagod. Sa kasaysayan ng Huaxia, maraming mga emperador na maikli ang buhay. Bukod sa pagiging gaaman sa kababaihan at pagpapahina ng katawan, marami rin ang nagkasakit at namatay sa sakit dahil sa sobrang trabaho. Matapos maging emperador si Huang Feng, alam din niya kung gaano karaming mga bagay. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang kontrolin ang isang bansa. Napakalaki ng isang bansa, maraming bagay ang nangyayari araw-araw. Marami sa kanila ang iuulat, at ito ay sa tulong pa rin ng mga nakabababang opisyal. Kung hindi, magkakaroon ng higit pa. Ngunit gayunpaman, sa mesa sa harap ni Huang Feng, mayroong isang mataas na stack ng mga alaala.
Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay nagpalitan ng maraming talento sa larangan ng pamamahala. Ngayon, ang mga taong ito ay nasa matataas na posisyon. Sa tulong ng mga taong ito, tila naging mas relaxed si Huang Feng. Gayunpaman, bagaman may mga taong tumulong sa pagrerepaso ng mga alaala, kailangan pa rin niyang personal na makipagkita sa kanyang mga ministro. Dahil sa naunang pulisya, maraming opisyal ang tumutol dito. Kaya naman, marami pa rin ang dumating para hilingin na makita siya kamakailan. Kamahalan, ang hamak na paksang ito ay muling nagsusumamo sa kamahalan na bawiin ang utos. Paanong ang mga mangangalakal na puno ng amoy ng pera ay magkakapantay sa aming mga iskolar? Ito ay para mayanig ang pundasyon ng bayan. Panipi, sa sandaling ito, tinatanggap ni Huang Feng ang isang matandang lalaki na hindi bababa sa 60 taong gulang. Ang matandang ito ay hindi karaniwan. Dati, sa nakaraang dinastiya, siya ay isang pag-iral tulad ng Grand Preceptor. Siya ay nagkaroon ng maraming kapangyarihan. Higit sa lahat, sa korte, marami ang kanyang mga alipors. Ang mga taong iyon ay kamag-anak niya o mga estudyante niya. Sa madaling salita, ang taong ito ay may malaking kapangyarihan. Matapos ibagsak ni Huang Feng ang pamumuno ng nakaraang dinastiya, para sa kapakanan ng katatagan, hindi niya pinabagsak ang matandang ito. Pagkatapos ng lahat, ang impluwensya ay masyadong malaki at hindi nakakatulong sa katatagan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang matandang ito ay hindi lamang nagpasalamat sa kanya, ngunit talagang nanguna upang labanan siya ngayon. Sakto dahil siya ang nangunguna kaya may kumpol ng mga opisyal sa likod niya na nagwawagayway ng mga bandila at sumisigaw, dahilan para mabalisa ang mga tao. Sinasabi mo bang mali ang desisyon ko? Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at mahinang sinabi. Kahit na ang kabilang partido ay napakatanda na at may mataas na posisyon, at may aura sa paligid niya, si Huang Feng ay nakatagpo na ng maraming matataas na opisyal noon. Wala talaga siyang pakialam sa isang ito. Ang hamak na paksang ito ay hindi nangangahas. Ang matanda ay yumuko at sinabi, pagkatapos ay sinabi, gayunpaman, ang mapagpakumbabang paksa na ito ay nag-iisip na ang desisyon ng kamahalan ay talagang hindi angkop. Oh, tapos, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tanong ni Huang Feng. Ang hamak na paksang ito ay nag-iisip na ang mga mangangalakal na iyon ay hindi dapat maging pantay sa mga iskolar. Okay lang na himukin ang negosyo, ngunit huwag itaas ang kanilang katayuan. Napaisip ang matanda at sinabing, kung hindi mo bibigyan ng damo ang kabayo na makakain, gusto mo bang tumakbo ang kabayo? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa kasaysayan ng Huaxia, mayroong isang yugto ng panahon kung kailan maaaring isagawa ang mga komersyal na aktibidad, ngunit ang katayuan ng mga mangangalakal ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, bagamat umuunlad pa ang negosyo, napakabagal ng bilis ng pag-unlad. Kung tutuusin, walang gustong murahin. Tanging ang mga hindi maaaring mamuhay ng masaya ay papasok sa kalsada ng negosyo, at ang mga may pera ay nais na alisin ang pagkakakilanlan ng mga mangangalakal, na napaka-awkward. Nang marinig ng matanda ang mga salita ni Huang Feng, wala siyang sinabi. Obviously, ito ang ibig niyang sabihin. Sige, naiintindihan ko ang iniisip mo. Pwede ka na munang umalis. Sabi ni Huang Feng sabay wave ng kamay. Kamahalan, ang ibig mong sabihin ay, ang matanda ay talagang hindi umalis at gusto niyang ipahayag ni Huang Feng ang kanyang opinyon. Umalis ka muna, may sarili akong desisyon. Sabi ni Huang Feng na may malungkot na mukha. Ang kanyang sariling aura ay hindi namamalayan. Napakalalim ng kanyang panloob na lakas, at bukod pa rito, marami na siyang nakitang opisyal, malaki at maliit, kaya natural na hindi maihahambing ang kanyang aura sa mga ordinaryong tao. Oo, aalis na ang hamak na paksang ito. Sa ilalim ng pag-atake ng aura ni Huang Feng, hindi na nakayanan ng matanda. Nakaramdam siya ng kaunting pangamba at mabilis na yumuko at umatras. Pagkaalis ng matanda, hindi pa rin bumuti ang ekspresyon ni Huang Feng. Obviously, ang mga salita ng lalaking iyon ngayon lang ay nagpalungkot sa kanya. Bukod dito, alam din ni Huang Feng na hindi ito opinyon ng isang tao. Kinakatawan ng matandang iyon ang mga opinyon ng maraming tao sa Imperial Court. Kung may gagawin kang hindi nararapat, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Bulong ni Huang Feng sa sarili.
Mula nang dumating si Huang Feng, lihim siyang nagtayo ng isang spy organization para subaybayan ang sitwasyon ng mga opisyal at malalaking pamilya sa kabisera. Ito ay medyo katulad ng Brocade Guards, ngunit hindi sila binigyan ni Huang Feng ng karapatang humatol. Ang mga taong ito ay may karapatan lamang na subaybayan. Kung mayroong anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, direktang iuulat nila ito. Hindi nila direktang maparusahan ang mga taong iyon. Walang ibang pagpipilian si Huang Feng. Sino ang humiling sa kanya na pamunuan na lang ang bansang ito at hindi pa rin ito matatag? Sa kabilang banda, kalalabas lang ng matanda sa palasyo nang palibutan siya ng ilang opisyal. Grand Preceptor, ano ang sinabi ng kanyang kamahalan? Humph, ano ang sinabi niya? Gusto pa rin niya na ang mga mabababang tao ay magkapantay sa atin. Siguro, kapag nakita natin ang mga taong iyon sa hinaharap, kailangan nating batiin sila. Malamig ng uso na sabi ng matanda. Medyo hindi sumusuko ang tono niya. Paano magiging ganito? Tama, labag ito sa turo ng mga ninuno. Yung mga mangangalakal na puno ng baho ng pera, paano sila magkakapantay sa atin? Nakakaloka. Walang silbi kahit anong galit mo. Malinaw na ang desisyon ng kamahalan. Sabi ng matanda, matigas talaga ang ulo niya. Kahit anong sabihin ko, walang kwenta. Magulo ang ulo ng kamahalan. Kung alam kong darating ang araw na ito, hindi ko na sana binuksan ang mga pintuan ng lungsod para papasukin siya. Tama, sinong nakakaalam na gagawa talaga siya ng kalokohang bagay? Lahat, pakihinaan ang inyong mga boses. Ito ang pasukan ng palasyo. Kung marinig kayo ng kanyang kamahalan, natatakot ako na hindi ninyo maitago ang inyong ulo. Sa paalala ng isa sa mga opisyal, biglang lumambat ang boses ng lahat. Gayunpaman, hindi pa rin nagbabago ang walang humpay na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Everyone, please come to my residence tonight. After all, it's not convenient to talk here. Sabi ng matanda, dahil inimbitahan tayo ng Grand Preceptor, natural na hindi tayo tatanggi. Tama, talagang pupunta tayo mamayang gabi. Oo, dapat mag-isip tayo ng paraan para mabago ang kasalukuyang sitwasyon. Sunod-sunod na sabi ng lahat. Halos mahulaan na nila ang intensyon ng matanda. Gayunpaman, ito rin ang kanilang ideya, kaya natural, sumang-ayon sila sa imbitasyon. Tuwang-tuwa ang matanda sa mga sagot ng mga taong ito. Bilang karagdagan sa mga taong ito, mag-iimbita rin siya ng ilang iba pa. Nais niyang ipaalam sa taong makasarili na iyon na ang imperial na utos ay hindi isang bagay na basta-basta may lalabas. Kung hindi siya sumunod, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Gayunpaman, malamang na hindi alam ng matandang ito na ang lahat ng nilalaman ng talakayan ay alam na ni Huang Feng sa loob ng wala pang 5 minuto. Matapos marinig ang ulat, bumulong lamang si Huang Feng, walang ingat. Kabanata 1549. Sa gabi, sa isang marangyang mansyon, maliwanag ang ilaw sa maluwag na bulwagan. Sa oras na ito, maraming tao ang nakaupo sa bulwagan. Medyo masigla ang kapaligiran. Lahat ay may pinag-uusapan. Sa sandaling ito, ang nakaupo sa yulunan ng mesa ay ang matanda na nakatagpo ni Huang Feng kaninang araw. Maliban sa pag-imbite sa mga tao sa labas ng palasyo, inimbitahan din niya ang ilan sa kanyang sariling mga estudyante at kamag-anak. Ang lahat ng mga taong ito ay may mahahalagang posisyon sa korte. Nang makitang dumating na ang lahat, bakas sa mukha niya ang kampante na ekspresyon. Bagaman nagbago ang emperador, ang kanyang posisyon ay matatag pa rin tulad ng dati. Walang sino man ang makayanan ito. Bagamat mas magaling makipaglaban ang nasa itaas niya, siya ay isang figurehead pa rin. How dare he didn't listen to his words. Sa pagkakataong ito, gusto niyang ipakita sa kanya kung sino ang may huling say sa korte. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi nag-aalala. Iyon ay, pagkatapos umakyat sa trono ang bagong emperador, may mga bagong opisyal na lumitaw sa korte. Ang mga opisyal na ito ay napakahusay at mabilis na bumangon. Marami sa kanila ang hinirang ng mismong palasyo. Kaya naman, kahit na marami siyang kapangyarihan at koneksyon sa korte, hindi niya mapigilan ang pagsikat ng mga taong ito. Malinaw na loyalista ang mga bagong promote na tao. Sila ay ganap na nasa panig ng emperador. Susuportahan nila ang anumang utos na ibibigay ng emperador. Natural, hindi sila magiging masaya sa emperor.
Siyempre, ang hindi alam ng matandang ito ay ang marami sa mga utos sa palasyo ay ang mga taong ito mismo ang gumawa. Paano nila tatanggihan ang kanilang sariling mga utos? Okay, tumahimik kayong lahat. Matapos maalis ang mga nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan, mahinang sinabi ng matanda sa bulwagan. Lahat ng tao sa hall ay agad na napatingin sa kanya. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagmamalaki. Marami pa siyang prestihiyo sa korte. Kahit na hindi siya ang emperador, hindi siya maaaring baliwalain ng emperador. Sa tingin ko alam na ninyo ang dahilan kung bakit ko tinipon ang lahat dito ngayon, sabi ng matanda sa lahat. Naiintindihan, masyado pang bata ang kamahalan ng emperador. Noong inilabas niya ang Imperial Edict, medyo nagmamadali. Tama, napakalaking bagay, ngunit hindi niya ito tinalakay sa korte sa umaga. Direkta niyang inilabas ang imperial na utos. Ito ay masyadong hindi nararapat. Marahil ay naramdaman nila na pagkatapos ibagsak ni Huangfang ang nakaraang dinastiya, wala siyang ginawa sa kanila. Kailangan pa rin niya ang mga ito para tulungan siyang pamahalaan ang bansa. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay tila medyo walang takot. Nang magsalita sila, walang gaanong paggalang kay Huangfang, ang bagong emperador. Lahat sila rito ay mas matanda kay Huangfang. Sa makatuwid, sa kanilang mga puso, medyo minamaliit nila si Huangfang. Inakala nila na nakuha niya ang trono sa pamamagitan ng isang paghihimagsik. Isa lang siyang walang ingat na tao na marunong lang lumaban. Sa makatuwid, sa kanilang opinyon, kailangang kumuha ng pahintulot si Huangfang bago maglabas ng imperial na kautusan. Sa pagkakataong ito, direktang nilagpasan sila ni Huangfang at naglabas ng imperial na utos na may malaking impluensya. Ito ay naging sanhi ng kanilang labis na kalungkutan. Bukod dito, naapektuhan din nito ang kanilang mga interes, na lalong nagpalungkot sa kanila. Bata pa ang emperador, normal na sa kanya ang gumawa ng ilang bagay na hindi makatwiran. Hindi lamang hindi pinagalitan ng matanda ang mga tao at hiniling na igalang ang kanyang kamahalan na emperador, ngunit naisip din niya na tama sila. Si Huangfang, na nasa 20s na, ay bata pa sa kanyang mga salita. Gayunpaman, bilang mga opisyal, dapat nating paalalahanan ang kanyang kamahalan na matanto ang kanyang mga pagkakamali at itama ang mga ito. Oo, dapat ganoon. Ngunit ngayon, hindi nakikinig sa atin ang kanyang kamahalan. Siya ay matigas ang ulo tungkol sa imperial na utos na iyon at ayaw niyang baguhin ito, may nag-aalalang sabi. Ito ang aking inaalala, sabi ng matanda. Ang sabi ng matanda, maaaring hindi ito alam ng ilan sa inyo, ngunit pinuntahan kong muli ang kanyang kamahalan ngayong hapon at ipinaliwanag ko sa kanya ang mga kawalan ng patakarang ito. Gayunpaman, ayaw makinig ng kanyang kamahalan. Kahit na magsalita ako hanggang sa maputol ang aking bibig, wala itong silbi. Buntong hininga, ang kamahalan ay magulo ang ulo. Tama, sa tingin ko, hindi siya angkop na maging emperador. Mas angkop siyang maging general na namumuno sa hukbo. Ang pamamahala sa isang bansa ay hindi isang simpleng bagay. Hindi ito isang bagay na magagawa ng mga taong marunong lamang makipaglaban. Kuya, mag-ingat ka sa mga salita mo. Iyan ang katotohanan. Bagamat pinaalalahanan ng opisyal ng kanyang mga kasamahan, napuno pa rin siya ng matuwid na galit. Walang pagsisisi sa mukha niya. Aniya, nakuha niya ang trono sa pamamagitan ng pagrerebelde. Hindi ito lihaytimo. Hindi kanya. Kung hindi dahil sa tulong natin, hindi niya makukuha ang trono. Tumango ang lahat. Noon pa man ay iniisip nila na si Huangfang ay maaaring matagumpay na maging emperador dahil sa kanilang mga kontribusyon. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Huangfang na baguhin ang kanilang mga posisyon at hayaan silang magpatuloy. Dahil dito, lalo silang walang takot. Pero, everything has become a fact. It is useless kahit pagsisihan natin, another official said. Oo, buntong hininga. Nakasimangot ang lahat ng naruroon at napabuntong hininga. Sa oras na ito, umubo ang matandang nangunguna at hiniling na tumingin sa kanya ang lahat. Pagkatapos, sinabi niya na may seryosong mukha, magulo ang ulo ko noong mga panahong iyon. Kaya ko ginawa ang mga bagay na iyon. Ngayon, labis kong pinagsisisihan. Hindi talaga bagay ang taong iyon na maging emperador. Gayunpaman, mayroon ng lunas ngayon. Imperial Tutor, please enlighten us. Ano ang remedyo? Oo, Imperial Tutor, pakisabi sa amin kaagad.
Alam ng lahat na noong pumanaw ang yumaong emperador, may ilang general na namumuno sa hukbo sa labas. Bagamat may ilan sa kanila ang sumuko sa kalaunan, mayroon pa ring ilan na nagmamasid. Kamakailan lamang, ang ilan sa kanila ay nagpadala sa akin ng liham na nagsasabing natagpuan na nila ang anak ng yumaong emperador. Gusto nilang suportahan ng yumaong emperador na bawiin ang trono at ibagsak ang pamumuno ng nakaraang emperador. Sabi ng matanda, may ganyan ba? Oo, sa araw na iyon nang pumasok ang hukbong rebelde sa lungsod at ang yumaong emperador ay nagpakamatay, inayos niya ang ilang prinsipe na makatakas. So, may pag-asa talaga. Oo, mukhang excited ang lahat. Siyempre, may mga mukhang nag-aalangan. Pumunta sila dito para talakayin kung paano baguhin ni Huang Feng ang kanyang isip. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang talakayan ay mauuwi sa kung paano ibagsak ang pamumuno ni Huang Feng at ibalik ang anak ng yumaong emperador. Dahil dito, medyo natakot ang mga taong ito. Kung tutuusin, ang pagrerebelde ay may parusang kamatayan. Kung malalaman ni Huang Feng, hindi lang sila, kundi maging ang kanilang mga pamilya ay magkakaproblema. Nakita rin ng matanda ang pag-aalinlangan sa ilan sa kanilang mga mukha, kaya't sinabi niya, hindi mo kailangang matakot. Ang mga tao lang dito ang nakakaalam ng bagay na ito. Ang iba ay hindi alam ang tungkol dito. Kabanata 1550. Ang mga salita ng matanda ay nagpapahinga ng husto sa mga nag-aalalang tao sa eksena. Ano ba ang dapat ikatakot? Kahit alam ng taong iyon, ano ang magagawa niya? Paano niya na-dismiss ang napakarami sa atin? Kung gayon sino ang hahawak sa mga gawain ng gobyerno para sa kanya? Naiinis na sabi ng isa sa mga opisyal. Wala na siyang kahit kititing na paggalang kay Huang Feng. Dati, tinatawag pa rin niya itong kamahalan, pero ngayon ay diretsyo niyang sinabi ang taong iyon. Tama, pwede ba niyang i-dismiss lahat tayo? Lahat, inaamin ko na itong kasalukuyang kamahalan ay may paraan sa pamumuno sa hukbo. Ngunit ang digmaan at pamamahala sa bansa ay dalawang magkaibang bagay. Kaunti pa lang siya naging emperador, at nagawa na niya ang ganoong bagay. Kung maghihintay tayo ng mahabang panahon, kung kailan niya ganap na makontrol ang korte, hindi natin alam kung gaano karaming hindi naaangkop na desisyon ang gagawin niya sa oras na iyon. Tumingin ang matanda sa karamihan at sinabi, tama, kakaupo pa lang niya sa trono, at naka-move on na siya sa mga interes natin. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Nag-echo naman ang iba, dati, scholar lang ang maaaring maging opisyal, at ang mga may pamilya sa negosyo ay hindi pinapayagang makapasa sa pagsusulit. Dahil dito, naisip ng maraming scholar na sila ay mas magaling kaysa sa iba at minamaliit ang mga negosyanteng iyon. Gayunpaman, ngayon ay talagang gusto ni Huang Feng na baguhin ang sitwasyong ito. Gusto niya talagang suportahan ang mga negosyanteng iyon at payagan silang magnegosyo ng malaki. Pinayagan din niya silang makapasa sa pagsusulit at maging opisyal. Kung iisipin, sa hinaharap, sa kanilang mga kasamahan, may mga taong puno ng baho ng pera. Ang mga taong ito ay hindi nasisiyahan sa kanilang mga puso. Dapat malaman ng isang tao na dati ay mababa ang tingin nila sa mga negosyanteng iyon anuman ang kanilang pinagmulang pamilya. Nagdulot ito sa kanila ng matinding ginhawa sa kanilang mga puso. Ngayon na gusto ni Huang Feng na baguhin ang sitwasyong ito, syempre, hindi sila pumayag. Nang makita ng matanda ang reaksyon ng mga tao sa ibaba, tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Nagpasya siyang suportahan ang mga prinsipe ng nakaraang dinastiya para bawiin ang trono, syempre, hindi lang dahil sa sinabi niya. Sa katunayan, kahit nagalit siya na gustong suportahan ni Huang Feng ang mga negosyanteng iyon, hindi ito umabot sa punto ng pagrerebelde. Sa kanyang opinyon, nasa ilalim na siya ng isang tao. Tumaas man ang status ng mga negosyanteng iyon, hindi ito makakaapekto sa kanya. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpasya na suportahan ang mga prinsipe na iyon ay ang mga prinsipe na iyon ay napakabata, na madaling kontrolin, at ang mga general ng nakaraang dinastiya ay mga sundalo lamang, na madaling harapin. Sa ganitong paraan, sa sandaling umakyat sa trono ang mga prinsipeng iyon, makokontrol niya ang emperador sa likod ng mga eksena at gawing pupe ang emperador sa harap ng entablado. Sa oras na iyon, ang buong mundo ay magiging kanya. Ngayon, si Huang Feng ay napaka-independent, at hindi isang bagay na makokontrol niya.
Ang usapin ng pagsuporta muli sa mga negosyante ay nagpakita na si Huang Feng ay hindi man lang dumaan sa kanya upang gumawa ng mga desisyon. Ang pakiramdam na ito ng pagiging isang figurehead ay nagpalungkot sa kanya. Sa oras na ito, nang makipag-ugnayan sa kanya ang mga general na iyon, hindi siya masyadong nagdalawang isip at pumayag. Ito ang wishful thinking niya. Bueno, dahil naunawaan na ng lahat ang kahalagahan ng bagay na ito, may sasabihin ako ngayon. Ang mga handang ay welcome pabalik ang mga prinsipe ng nakaraang dinastiya, tumayo sa aking panig. Ang hindi payag, hindi kita pipilitin. Maaari ka nang umalis, ngunit hindi ka makapagsalita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Tinitigan ng Imperial Tutor ang mga tao sa ibaba at sinabing, pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng paghihimagsik ay nauugnay sa kapalaran ng kanilang sarili at ng pamilya sa likod nila. Walang nang ahas na maging pabaya. Maging ang mga nagsabing suportado nila ang Imperial Tutor ay medyo nag-aalangan pagdating sa paggawa ng desisyon. Damn it, gawin natin. Biglang tumayo ang isang opisyal at nagsabi, hindi tayo sineseryoso ng kasalukuyang kamahalan. Sa tingin ko, kapag nakontrol na niya ang sitwasyon, itataboy niya tayo sa entablado maya-maya. Imbes na hintayin natin siya, mas mabuting mag-strike muna tayo at maneg. Oo, sinusuportahan ko rin. Tumayo ang isa pang opisyal at sinabing, hindi natin basta-basta mapapanood kung ano ang pag-aari natin ay direktang kinuha. Ang 2 taong ito na unang tumayo ay halos may kaugnayan sa maharlikang pamilya ng nakaraang dinastiya. Sa makatuwid, natural na umaasa silang ibagsak si Huang Feng at salubungin ang mga prinsipe. Gayunpaman, ang mga salita ng 2 taong ito ay nagpakilos din sa maraming tao. Sa katunayan, ang pagtingin kay Huang Feng, kapag talagang ganap niyang kontrolado ang Imperial Court, malaki ang posibilidad na may gagawin siya sa kanila. Sa halip na hintayin si Huang Feng na paalisin sila sa entablado, mas mabuting kumilos muna. Pumayag din ako. Ibilang mo ako. Ako din. Isa-isang tumayo ang mga opisyal. Ang ilan sa kanila ay pinag-isipan ito ng mabuti at nagpasya na gawin ang unang hakbang. Ang ilan sa kanila ay naimpluwensyahan ng mga tao sa kanilang paligid. Nadama nila na dahil ang lahat ay gumawa ng parehong desisyon, tiyak na hindi mali ang desisyong ito. Kaya naman, pumayag sila. Walang gaanong mga opisyal na nakaupo pa rin at hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Lahat sila ay may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Malinaw, hindi nila ito pinag-isipan. Dahil ayaw mong sumama sa amin, mangyaring bumalik. Sana ay tandaan mo na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa nangyari ngayong gabi, sabi ng Imperial Tutor. Hindi natin sila pwedeng bitawan. Sa oras na ito, biglang itinuro ng isang opisyal na nagpahayag ng kanyang opinyon ang isa sa kanila at sinabing, itong may apelyidong Liu, nakikita kong napakalapit niya sa mga bagong opisyal na iyon kamakailan. Dapat gusto niyang umasa sa bagong emperor. Kapag umalis siya, tiyak na sasabihin niya sa lahat ang nangyari sa atin. Oo, hindi natin siya pwedeng bitawan. Kung hindi, tapos na tayong lahat. Hindi ko ginawa. Takot na takot ang opisyal na may apelyidong Liu kaya tumayo siya. Medyo namutla ang mukha niya. Nang makitang gusto na agad siyang patayin ng lahat, mabilis niyang ipinaliwanag, ginawa ko ito dahil sa usapin ng gobyerno. Boss ko ang taong iyon. Imposibleng hindi ako magsumbong sa kanya. Huwag ka na magkwento. Sa tingin mo maniniwala kami sayo. Isa kang bakod. Kapag nakita mo na ang mga taong iyon ay pinahahalagahan ng bagong emperador, gusto mo silang paboran. Panipi, patayin mo siya. Oo, patayin mo siya. Medyo mainitan ang ulo ng lahat dahil sa rebelyon. Sa makatuwid, nang makita nilang may gustong pumatay sa bagong emperador, si Huang Feng, lahat sila ay sumigaw na patayin ang taong ito. Hindi, huwag mo akong patayin. Sa sobrang takot ng taong iyon ay nanghina ang kanyang mga paa. Gayunpaman, walang silbi para sa kanya na humingi ng awa. Hinugot ng isa sa mga taong mas malapit sa kanya ang kanyang espada at sinaksak siya. Bakas sa mukha ng taong iyon ang hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na ganoon lang ang gagawin ng mga taong ito. Kung tutuusin, masigasig lang silang nag-uusap at malapit silang magkatrabaho. Sa huli, ang mga taong ito ay talagang gustong patayin siya sa maikling panahon lamang.
Bukod dito, gumawa pa sila ng isang hakbang. Yung mga gustong sumama, lahat sinasaksak siya ng espada. Isipin mo na as a sign of allegiance. No one can go back on their words, sabi ng nag-first move. Oo, gawin natin yan. Sumang-ayon ang lahat. Natakot din sila na may traidor sa kanilang mga kasamahan. Sa makatuwid, pagkatapos tanggapin ang tanda ng katapatan na ito, ang lahat ay maaaring maging mas magaan. Walang sinabi ang matandang nakaupo sa yulunan ng mesa. Itinuring na siya ay pumayag sa mungkahing ito. Dahil dito, kanya-kanyang sinaksak ng mga pabor sa rebelyon ang namatay na opisyal gamit ang kanilang mga espada bilang tanda ng kanilang katapatan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay karaniwang matataas at makapangyarihang opisyal na hindi man lang marunong pumatay ng manok. Kaya naman, nang makakita sila ng napakaraming dugo sa oras na ito, ang ilan sa kanila ay samuka pa sa hindi mabata na paraan. Ang natitirang iilan na orihinal na gustong sumalungat sa rebelyon at umalis ay hindi nang ahas na sabihin na gusto nilang umalis sa panahong ito. Nang makita nila ang mga taong iyon na nakatingin sa kanila, sa sobrang takot ay agad silang tumayo at nagpahayag ng suporta sa pagbabalik ng anak ng dating emperador. Natitiyak nilang sa oras na ito, kapag sinabi nilang gusto na nilang umalis, tiyak na papatayin sila sa lugar ng mga taong ito na nawalan ng malay. Pagkatapos ng lahat, ang mga patay lamang ang pinakamahusay na makapagtago ng mga lihim. Very good, parang nagkakasundo na ang lahat. In this case, let's discuss what to do next. Ang matanda na nangunguna ay tumingin sa pagganap ng lahat ng may kasiyahan at sinabi. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito ay kailangang makinig sa kanya. Kapag ang prinsipe na ibinalik ay naging emperador, siya ang magiging retirong emperador. Ang lahat ay siya ang magpapasya. Kung hindi siya masaya, maaari pa niyang baguhin ang emperador, baguhin ang isang mas masunurin. Sa pag-iisip ng kanyang magiging kapangyarihan, ang bibig ng matanda ay may pagmamalaki. Uy, nandito na lahat. Ang daming tao, medyo masigla. Nang pinagpapantasyahan lang ng matanda ang sarili niyang namumuno sa mundo, bigla na lang siyang nakarinig ng boses na hindi dapat lumitaw dito sa mga oras na ito. Natakot siya sa biglaang paglitaw ng boses na ito at halos mapasigaw siya. Noong una, akala niya naghahalusinate siya. Sa huli, nang tumingin siya sa pinto, nakita niya ang isang pamilyar na figure na papasok. Siguradong hindi dapat lumitaw ang figurang iyon dito, ngunit ngayon, lumitaw ito. Ikaw, bakit ka nandito? Nauutol na tanong ng matanda. Puno ng takot ang mga mata niya. Usually, sobrang kalmado siya kapag may na-encounter siyang malaking bagay, pero ngayon, very unbearable ang performance niya. Gayunpaman, hindi siya pinagtawanan ng iba pang naruroon sa oras na ito dahil hindi gaanong mas mahusay ang kanilang pagganap kaysa sa matanda. Napatingin silang lahat sa taong pumasok na may takot na ekspresyon. Ako, masyadong masikip ang palasyo, kaya lumabas ako para mamasyal. Hindi ko akalain na ganito pala kasigla dito. May pagtitipon ba kayong lahat sa ganitong oras? Bakit hindi mo ako tinawagan? Pinakagusto ko ang ganitong pagtitipon. Hindi pinansin ng taong pumasok ang takot ng mga tao at ang mga bangkay sa lupa. May ngiti sa labi, naglakad siya patungo sa matanda na nakaupo sa yulunan ng mesa. Tumingin ang matanda sa taong may malungkot na ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Maya-maya, nanginginig siyang tumayo at lumuhad sa harap ng taong pumasok, sumigaw ng malakas. Ang hamak na paksang ito ay gumagalang na tinatanggap ang kamahalan. Ang taong pumasok ay si Huang Feng. Siya yung taong kausap lang nila. Sandaling nag-alinlangan ang mga ministro, ngunit lumuhad din at sumigaw ng malakas. Ang mapagpakumbabang paksang ito ay magalang na tinatanggap ang kamahalan. Bumangon na kayong lahat, matanda na kayong lahat. Hindi ba masamang lumuhod? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, umupo siya sa upuan ng matanda. Nanginginig na tumayo ang matanda at nakatungo sa gilid.